dahil nga tomorrow is my special order tayo na birthday cake, kaya ayan, gagawa natin siya ng very moist na chocolate cake. Ayan, tara samahan niyo ako at i-share ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa. And nag-weigh up nga tayo dito ng ating all-purpose flour. Meron tayong granulated sugar, ditong egg, may milk, baking soda, baking powder, and meron tayo ditong vanilla, and itong ating cocoa powder. Ayan. And then, dito sa mixing bowl is ipagkasamahin lang natin itong ating mga dry ingredients, and then saka lang natin siya isisieve kasi mas maganda kapag sinisieve natin para wala siyang mga buo-buo or any lumps in there. Ayan, para maging smooth ang ating i-bake mamaya. And then, isasad-asad lang muna natin ito after natin itong masieve dahil uumpisahan naman natin itong ating cocoa powder. Ganun din, isisieve din natin dahil ayaw din natin na mayroon dyang buo-buo. And then after that is, pagsasama-samahin naman lahat natin itong ating mga ingredients dito sa ating mixing bowl. Bali, yung ginamit ko dito is 2 portion dahil medyo malaking cake yung ating gagamitin. Ayan, maglalagay lang tayo dyan sa gitna ng a little hole, and then saka natin ilalagay itong ating egg. Ayan, lahat ng ating mga liquid is pagsasama-samahin natin dyan, except lang doon sa ating milk dahil mamaya natin yan ilalagay. And then after that is, gagamit tayo nitong ating electric hand mixer. Ayan, gumamit ako ngayon dahil ako ay medyo tinatamad na gumamit ng whisk lang dahil medyo maraming portion itong ating gagawin, kaya mas mabuti na gamitan natin itong hand electric mixer. And then after nyan, ilalagay natin itong ating milk, cold milk ito, and then ayan, imimix din ulit natin. I-mix lang natin hanggang makita natin siya na wala siyang buo-buo, pero don't overmix dito sa ating mixture dahil hindi maganda kapag overmix ang ating i-bake. Ayan, and then after nyan is ito yung pinakasikreto para maging moist talaga yung ating cake. Gumamit ako dito ng warm water. Bali, 2 cups, and then ayan, ilalagay ko siya dyan sa ating minix na cake mixture. Ayan. And dapat ganito yung consistency na ating hinahana para dito sa ating ibibake. Ayan, not too runny and not too thick. Ayan, a little bit thin siya. And then, ibibake lang natin siya sa preheated oven na 160 for 15 minutes or more. It depends. Pero i-check din natin siya after 45 minutes at dahil nga medyo makapal and malaki itong ating cake, kaya naman it takes longer sa pag-bake. And kung mapapansin nyo is itong ibabaw ng ating cake is nag-crack, ibig sabihin yan is mataas pa yung temperature nitong ating oven. Ayan, dapat mga 155 lang siya dahil niluto natin siya ng medyo matagal. At sa sobrang laki nga nitong ating ginawa na cake, talagang nahirapan ako gumamit nitong ating bread knife. Kaya ayan, kinuha ko itong aking lagari ng aking cake. Ayan, diba? Mas papadaliin ang ating paggawa. Ayan, lagari. Ayan ang aking lagari. Gagamitan natin siya nitong lagari kasi para pantay talaga yung pagkakahiwa, and gagawin natin siyang 3 slices itong ating cake. At dahil nga ang request ni customer is chocolate mousse, kaya ayan, gumawa ako nitong chocolate mousse. O ayan, diba? Bali ito is cold milk lang siya, yung aking ginamit. And then yung premix na chocolate mousse na premix siya. And ayan, after natin siyang mix is ready na siya na ilagay natin dito sa ating filling ng cake. Ayan, bali 3 slices, so patong-patong yan. Ulit-ulitin lang natin hanggang sa matapos itong ating filling. And ayan, mekos-mekos lang tayo dyan, kahit hanggang sa matapos. Parang naglalaro lang tayo dyan, o parang nagpapalitada tayo ng semento. Ayan, diba? Tingnan nyo naman. And then after nyan is, ititrim ko lang yung sa gilid para pantay-pantay itong ating measurement nitong ating cake. Ayan. And kapag natapos na natin lagyan lahat nitong ating filling is, dito sa pinaka-top is babasa-basain lang natin siya ng ganyan sa ibabaw para mamaya is lalagyan natin siya ng chocolate ganache. Ayan. Doon sa mga magtatanong kung paano gumawa nitong chocolate ganache is panoorin nyo doon sa aking mga susunod na mga videos dahil ituturo ko doon o i-share ko kung paano gawin itong very smooth and silky na chocolate ganache. Ayan, kung paano yung ginagawa step by step, i-share ko yan sa inyo. And then ayan nga, after natin mapantay dito sa ibabaw is maglalagay naman tayo ng design dito sa gilid. Gumamit din ako na dito ng chocolate. Ayan, hindi masyadong halata na mahilig sa chocolate yung client ko. Kaya ayan, gumamit ako dito ng chocolate fingers. Ayan. Nilagyan ko siya paikot, and then saka ko siya lalagyan ng ribbon dyan sa paggilid. Ito yung pinakapaborito ko na part ng pagdi-decorate ng cake. Itong last part, itong pagdi-decoration. Ayan, kasi dyan lumalabas yung iyong pagka-artistic kasi minsan, minsan ang customers is mag-a-ask kung ano yung the best para sa kanya. Kaya ikaw na lang yung mag-a-adjust. Kaya yan, ito yung ginawa ko sa kanya, more on chocolate dahil talagang mahilig siya sa chocolates. At dahil nga medyo may kalakihan itong ating cake dahil 3 ang magbe-birthday tomorrow, kaya ayan, natin.
And save money and time na din. O, ayan, diba? Kapag practical ka talaga is lahat posible. O, ayan. Yes! Nilagyan natin dyan ng orange and yellow na paribon. And kapag medyo set na yung ating chocolate ganache is, lalagyan naman natin siya ng decoration dyan sa ibabaw. Ayan, ito yung white chocolate, nagmelt lang ako. Nilagyan ko siya lang dyan ng lines, saka ko nilagyan ng design, and then lalagyan siya natin dyan, syempre, ng name ng my birthday. O, diba? Exciting? Parang nag-drawing lang tayo dyan, guhit-guhit, ayan. Hanggang sa makikita na natin yung magandang result. O, ayan, diba? Wow! And syempre, para naman medyo makulay, dito sa ibabaw is lalagyan siya natin ng fresh na strawberry. And then, itong strawberry is nilagyan ko lang ng white chocolate dahil medyo meron pang natira is ayaw ko naman siyang itapon. Kaya yan, ilagay natin dyan sa ibabaw nitong ating strawberry dahil i-decorate natin siya dun sa ating ginawa na cake. And ayan, nakikita natin ang ating resulta. Ayan, chocolate ganache with mousse filling cake and then strawberry fruits. Ayan, o diba? So siya. Wow! And ayun lang guys, thank you for watching. Hope you like it and please don't forget to share and follow na din. Please comment down below para alam ko naman kung saan na ba nakakarating itong ating mga videos and ma-shoutout ko naman kayo sa aking mga susunod pa na mga videos. Bye-bye!